Kailangan naming makausap ang kliyente namin. We are demanding. Pasakayin niyo yung isang abogado dyan. Karapatan namin yon. Yung lawyer, pasakayin Sinong nyo. senior officer? Kausapin ko po. Attorney Topacio po. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, na-aresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, na-aresto yung mga taong nagnakaw. Retired Air Force Major General Romeo Poques, nauna pang inaresto kaysa mga taong magnanakaw sa gobyerno. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang pag-aresto ng mga autoridad kay Retired Air Force Major General Romeo Poques na nagtatag ng United People's Initiative sa kanyang pagdating nga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 mula Bangkok, Thailand ay nakabang na ang mga autoridad Enero 5 araw na Lunes para sa kanyang pag-aresto. Dinig mo nga sa nasabing video ng isa sa abogado ni Romeo Poques na si Attorney Ferdinand Topacio ay sumigaw na kailangan nila makausap ang kanilang kliyente bago ibiyahe. Kailangan naming makausap ang kliyente namin. We are demanding. Pasakayin niyo yung isang abogado dyan. Karapatan namin yon. Yung lawyer, pasakayin Sinong nyo. senior officer? Kausapin ko po. Attorney Topacio po. Di kayo makakalabas dito ang di nyo kausapin ng lawyer. Halangin natin. Doon kayo sa kabila. Kabalgan to. Doon ka sa Sa protocol. Lawyer dapat. Taong bayan ang batas. Natin ang proseso. Kayo mismong lumalabas sa batas. Dapat marinig niyo, maintindihan niyo, sinasabi namin. Hindi ito optional. Karapatan ito. Hindi po ito pakiusap. May exit sa kabila. We are not requesting. We are demanding. Lawyer lang naman. Kailangan lang sa kausapin ng lawyer para walang gulo. General na yan. Doon yung dinadaan eh. Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas. Ang Sir, any comment sir? Hindi talaga pinakausap sa inyo yung kliyente. alam naman natin. Nakita nyo naman eh. Gusto namin kausapin man lang sandali. Hindi kami Grabe, pinagbigyan. oh. Ayaw nyo doon sa iba yung dinaan. What's your next action sir kapag ganito? Pupunta kami sa krame. Okay. And Hindi then, pwede yan. At irereklamo namin ito. We will not let this pass kasi kung dating general, ginaganito nila. Ano pa kaya yung pangkaraniwang mga mamamayan? Kita-kita po tayo sa krame. Sir, are you expecting na may posibleng ganitong mangyari? Hindi eh. Nagulat kami. Akala namin may decent elements yun. Kami na lang, kami. Tara. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. At matapos nga kumalat sa social media ang pag-aresto kay General Romeo Poques ay umani agad ito ng iba't ibang reaksyon na kung saan maraming netizens ang nadismaya at nagtatanong kung bakit taon na pang inaresto ang taong kumontra sa mga tiwaling politiko lalo na sa mga taong sangkot sa kontrobersya ng manumalyang flood control projects na kung saan isa ito sa ipinaglaban ni Retired Major General Romeo Poques laban sa mga magnanakaw. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Oh. Ito ay panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Nagpapahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. So, kaso na ito. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit
ako, bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapapanagot, pero wala. Pero yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga nagpahayag ng pagka-aklas laban sa gobyerno or sa iyo? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puhot, galit ng mga tao. Tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Mabigyan ng justisya. Sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa kapararan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, pabagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi nang ginagawa, hindi ko ginawa yun. Yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero general, ano daw po naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakit, wala naman ganon. So yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng mga damdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa ating susunod na video. Maraming salamat!